Hello mga kasenyor, we are going on another adventure. We are heading to Coron, Palawan. We bought a 1,500 round-trip ticket via Sunlight Air via Clark International Airport. So I'm going to show you how to get to Coron via Clark International Airport using public transportation from Manila to Clark and from Clark to Coron and from the Coron Airport to our lodging house. So tara na, samahan nyo na ako sa ating pagbiyahe sa Coron. Let's go! Biyahin natin papuntang Coron via Clark. Starts here at Dr. Santos Station ng LRT. Sakay tayo papuntang Pasay. And from Pasay, we're going to take the MRT to Trinoma. Pasok na tayo. So, meron na tayong tip card. 50% ng senior gamitin natin. May 175 pa. Pasok tayo. So, dito na tayo sa LRT. As usual, very convenient sa atin. Backpack lang ang dala natin hanggang Coron. So, mas sa LRT, madali sumakay. Tayo ng escalator. At EDSA station, transfer naman tayo sa MRT. Sitting LRT, papunta naman tayo ng MRT. Diyan tayo sumakay. LRT. Now going to MRT. LRT na tayo, going to North. So inside the MRT, morning rush. So dito na tayo sa MRT, we're going to Trinoma. Doon tayo sasakay papuntang Clark. Next station, North Avenue, last station.
North Avenue Station, Trinoma. Tapos kabila. So, dito na tayo sa Trinoma. Usually, nakakadaan naman within Trinoma, kaso sarado pa, maaga pa. So, ikot tayo sa likod. Nandoon yung bus terminal ng Genesis going to Clark. Pili tayo ng Pride Shop ako sa Lingnam. Kainin natin habang naglalakad. Dito yung mga ibang bus terminal going to Bulacan. Kakaliwa tayo dyan. And then, paikot na tayo sa terminal. So, kakaliwa tayo dyan. Sa likod na tayo ng Trinoma. Tatawid tayo dyan. And then, nasa kaliwa yung terminal ng Genesis. Trinoma, ang mga terminal nandun sa likod. So, dito na yung mga terminal. Ito yung parking. Nasa dulo yung sasakay natin bus. Ito pala yung mga schedules ng Genesis Transit going to Clark. So, ito yung starting time at saka ito yung last trip nila going to Clark. Yan yung terminal ng Genesis going to Clark. Wala pa yung bus. Parating pa siguro. Ito na yung bus going to Clark. Genesis. Ito Clark.
check, 9:50. We just arrived dito sa Clark International Airport. This Genesis bus. It's less than 2 hours. Mabilis na yan dahil din na dumaan ng Mindanao Avenue, diretso na sa EDSA. Let's go to the terminal. Walking distance lang naman malapit. Sa paglabas sa terminal, diretso na tayo sa airport. Naandito na tayo sa Clark. Pabilis din naman ang biyahe natin. Ngayon punta na tayo sa departure area. Nasa upper floor yun. Okay, akit tayo sa taas to go to the departure area. Here we go up. Dito na tayo ulit sa Clark International Airport. Busuanga 13:30. Maga pa tayo. Nag-online check-in na tayo. So, diretso na tayo sa departure area. So, pasok na tayo dito. Although maaga naman, siguro we just spend the time kumain or magpahinga or mag-check sa cellphone. Departure area. Dito na tayo sa departure. Hindi naman ang airport talaga nito. So, gate 7. Dito na tayo sa domestic. Wala tayong makakain sa beach yan. So we got one-piece fried chicken with rice, 95, but with senior discount, it's only, ano na lang siya, 67 pesos. Pwede na, ha? Sa kang airport makakakita ng pwede ka kumain ng 67 pesos. At malaki yung rice nila. Okay. Ang ating 67 pesos. So, nandito na tayo, waiting for our flight. Dumating ng aeroplano natin. And we'll be boarding by 1 o'clock, maybe 30 minutes. And kwento ko lang sa inyo kung paano ko nakuha yung ticket na to. It's about 1,500 round trip. Clark, Busuanga, Clark, via Sunlight Air. So, nakuha natin ito 10 months ago. Nung nag-sale sila, I think, the piso sale data. So, nakakuha agad tayo. Binak natin kagad at ito. Kasama na yung lahat, it's 1,500. Yun lang naman lagi nabangan natin yung mga seat sale para makabiyahe tayo sa maraming lugar sa Pilipinas. Tiyagaan lang talaga. But ang reward naman is you get to see a lot of beautiful places around the country without breaking your bank account. So ito, enjoy na lang natin at marami pa tayong susunod na mga biyahe katulad nito. Start boarding. Aeroplano natin. Diyan tayo sa sky. Right
provided with a seatbelt. To fasten, push ends together. Tighten seatbelt. You have to pay 200 pesos. 200 magbabayad for kalabas na tayo. Hanapin natin ang ating van. Joseph Bautista. Look! So we book yung transfer natin to hotel. 250. Okay naman siya.
Ito yung airport. This is our van. We book by o'clock, 2:50. Straight tayo. Inside the van, going to van. Let's play. Hah? Kali jangan tahu. Homestay. Bahay talaga siya. Ito yung aming homestay dito sa Coron. Very comfortable. Ems Homestay. So if you do have time dito kayo mag-stay. Malapit lang siya sa McDonald's. Ems Homestay. Napaka-homey niya. Yeah, meron din libreng kape. May libreng water. At malakas ang wifi. So again, Ems Homestay if you are in Coron. Tour, okay siya, air condition. May aircon. Panalo to ha, not bad. 2.6, 4 na araw, parang ano lang, 750 per day. Aircon pa siya. Next-expect ko ano lang eh, yung panroom, pero pwede. So lumabas tayo sa ating tinutuluyan at papunta tayo ng bayan. Pinakapoblasyon. Mga Diamond Camo Food Park. So ito yung ano, first time natin nakita na may McDonald's na dito sa May Coron. 24 hours yung McDo. Mga original resorts dito, Coconus, OGN. Nandito na pala yung McDonald's sa tabi. Meron na rin video. Tapos may McDonald's. Aba, ibang klase na pala ang Coron ngayon.
Parang 24 hours yung McDo eh. McDonald's Coron. So nasa harapan na natin ang Mount Tapias. Pag-iisipan natin kung akitin pa natin to o hindi. 700 steps yan eh. Mount Tapias. Ang mga isla ng Coron. Mga tindahan ng kasoy. Bayan, ito yung Tapias Road. Yan, pahyat. So punta tayo sa pinakabayan. Lulikod na natin yung Tapias. Ito na yung pinakasentro ng Coron. Ito na yung main road. I am Coron. Sunset in Coron. Ito, tindahan. Yes, sir. Hello, sir. Sir, chicken fillet, hotdog fries, fish ball, fish Shanghai, kulay, dynamite. Wala pa tayo dynamite, sir. Cheese stick na lang po. Kikiam. Homemade. Yes po. Yes, sir. Sa inyo, sir. Pili lang po kayo, sir. Sir, chicken fillet, hotdog fries, fish ball, fish Shanghai. Jollibee na dito. Jollibee. Ay folks, finally, nandito na tayo sa may McDonald's Coron. Imagine that, meron ng McDonald's. Coron, hindi lang McDonald's, may Jollibee, may Andok. So, marami ng mga choices dito kung kayo kakain. So, bilang muli, paano tayo nakarating dito? Nag-umpisa tayo sa Manila. Nag-umpisa tayo actually sa LRT sa may Dr. Santos. Sumakay tayo ng LRT papuntang TAP. And sa TAP, Pasay TAP, sumakay naman tayo ng
MRT papunta sa may North Avenue, sa may Trinoma, kung saan nilakad natin yung terminal papunta sa sakayan ng bus na bumibiyahe, P2P bus, Genesis bus sa bumibiyahe papuntang Clark Airport. So it took us less than 2 hours. Normally, more than 2 hours. Pero mabilis ngayon dahil dumadaan na ng EDSA yung bus. So pagdating natin ng Clark International Airport, since nag-check-in na tayo online, nag-relax-relax na lang tayo, nagpahinga tayo. Noong time na pwede nang pumasok, saka lang tayo pumasok. At again, isa sa mga paborito kong airport ng Clark dahil napakaganda ng kanyang mga development, napaka-aliwalas, hindi stressful ang sakay sa Clark at marami kang makakainan na medyo mura. So, ang ating aeroplano, Sunlight Air, na kung saan ang ticket nabili natin 10 months ago at 1,500. Imagine that. Round trip ticket na to Clark and Coron, 1,500. Basta tsaga-tsaga lang sa paghahanap. So, mabilis din na naging biyahe. Actually, dumating tayo ng mas maaga than the designated time. So, dumating tayo siguro mga 2:30 instead of 3 o'clock. So, pagdating natin, since nag-book na rin tayo via Klook ng ating transportation from the airport papunta sa ating tinutuluyan. So, madaling naging process. So, pagdating pala sa airport, kailangan magbayad ng 200 peso environmental fees para sa lahat ng mga turista. So, ang trip papunta sa ating tinutuluyan is about 22 kilometers. Mga 30 to 40 minutes nakarating na tayo. Then, I'm very happy na ang natakpuan nating homestay, yung MSO stay, is napakalinis. May aircon kompleto at parang 2,600 lang ang booking natin via Agoda. Nagpahinga lang tayo ng saglit and then inikot natin ng bayan, ang sentro ng Coron kung saan nakita natin na talagang ang dami ng development dito. So nagpunta rin tayo doon sa may pinaka boulevard kung saan pinanood natin ng pagbaksak ng napakagandang sunrise dito sa Coron. And then finally, pumunta tayo dito sa McDonald's at kumain tayo ng dinner. So dyan muna natin tinatapos ang ating day 1 biyahe na mahaba pero masaya. So with that, maraming salamat sa panonood. Travel while you can. Until our next vlog. Sa Coron pa rin in the next few days. See you soon.